peso. So, yan ang ginawa natin scripture reading sa book of Ephesians chapter 5. Beginning with verse 8 hanggang 14. Ephesians chapter 5 verses 8 hanggang 14. Okay? Peso. Kapitulo 5, data 8 hanggang 14. Tapos babasahin natin yung ating key text. Yan ay nasa Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Yan ay sabay-sabay natin ibigkasin. Okay? So, ipit nyo na sa inyong mga Bible, Matthew chapter 5 verse 14 hanggang 16. Ito ang sabi ng Ephesians, una, chapter 5 verses 8 hanggang 14. Okay? Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag on. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuting, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Sapagkat ang mga bagay na palihim bilang ginagawa ay kahiya-hiyang sabihin. Subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita. Verse 14, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at umangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ako tayo sa Matthew chapter 5 verses 14, 15, and 16. Sabay-sabay nating ikasin o basahin. Ready? Matthew 5 verses 14, 15, and 16. Ready? Begins. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakabayo sa ibabaw ng isang purol ay hindi matatago. Hindi nila sinisintihan ng isang liwan at ilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat sa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Pray ng Diyos sa mga salitang yan na ating inas. Alam niyo ba na sa panahon natin ngayon, sa ating mundo na ginagalawan, maraming tao ang gusto lamang na sila ay nakikita, napapansin, o nagiging visible sa online. Ibig natin sabihin, sila yung mga tao na ayaw talaga nilang ipakita yung kanilang tunay na buhay. Di nila inilalantad sa marami yung kasalukuyan o naging buhay talaga nila. Ibig ko sabihin, may mga tao, maraming tao, na ang ipopost lang nila sa social media o sa online are yung mga biggest moment nila. Ang tawagin. Yung mga magagandang pangyayari sa kanilang buhay. Let's say, for example, yung mga narating nila sa buhay, kanilang mga achievements, yung mga na-accomplish nila, yung mga tagumpay na nakamit nila sa kanilang buhay.
Sama rin sa mga ipopost nila yung kanilang paglalakbay, no? Yung kanilang mga travel na nangyari sa kanila. Diba? Habang sasakay ka ng aeroplano, picture muna, tapos may saglit na my day, mga ganun. Then post, parating ka ng ganitong lugar, sa ganitong probinsya, o maging sa out of the country, no? Yan, madali sa kanila i-post ang mga magagandang pangyayari. Yung mga celebration, let's say may birthday, mayroong pagdiriwang na kayo mag-asawa ng wedding, anniversary, kahit sa mga on, meron pa sila tinatawag ng monthsary, no? Merong mga ganitong based sa relationship, mga pagdiriwang na pagpapalot. Meron din, dahil sa panahon natin ngayon, nasa na raw tayo jogging era, tawagin. Marami dyan sa C4 ang nagja-jogging. Tapos meron silang mga smartwatches or naka-record sa kanilang mga gadget, yung tinakbo ng kanilang o paglalakad nila, kung ilang kilometer o ilang gaano kalayo yung kanilang narating. Pipicturean nila yun, and then post nila sa kanilang social media. Video pa nga, no, habang siya ay tumatakbo, habang siya ay naglalakad, pag-video. Right away after the event. That event is what post last time. Social media. Sadly, mayroong mga tao din naman na kanilang tinatago yung kanilang darkest, tawagin, darkest moment. Yung mga pangit na struggle nila sa kanilang buhay. Yun, hindi nila ipapakita yun. Hindi nila i-broadcast yun, no, sa online. Let's say, for example, yung kanilang mga takot sa buhay, no, yung kanilang problema sa finances, meron silang financial problem, nakakanda utang-utang. Hindi nila yun babanggitin, sasabihin. Even yung mga kasalanan na tinatago nila. Sino ba naman ang magpo-post doon, ba? Tinatago mo nga, yung mga mabulgar no? Yung kasalanan na ginagawa o ginagawa nila. And even yung mga broken relationships. Ayaw natin yun. Na makita o malaman ang pagkakita ng maraming tao. Karalap sa yung tanong para sa atin ay still o nananatili pa rin nakatanungan sa atin ng mga mananampalataya, sa atin ng mga Kristiyano, yung katanungan, yung pananampalataya mo ba ay nakikita o ipinatago? Yun ang tanong sa atin sa umagang ito. Kung yung bang pananampalataya na ibinigay sa iyo ni Kristo, nakikita o iyong itinatago. Alam niyo, sa lumang tipan, yung ilaw, yan ay nakakonekta o nakalink yan sa presensya ng Diyos. At yan ay nakakonekta rin, ang ilaw ay nakakonekta rin sa gawa ng pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ang ilaw din na iyan ay tumuturo sa Diyos. Ang pinatutungkulan ay ang Diyos at ang kanyang katotohanan. Yan ang makikita natin o mababasa natin sa Book of Isaiah, chapter 60, verses 1, 2, and 3. So, note niyo yung talatang yan. Isaiah 60, verses 1. Ngunit dito sa ating pag-aaral, ito sa ating key text na nais bigyang diin, at yun nga yung ating binasa kanina, ng sabay-sabay, yung verse 14, 15, and 16. Ano sabi ni Jesus?
Nais natin ipaunawa na ang ating Panginoong Jesus, siya ang buwan. Sinabi niya sa kanya mga salita sa John 8 verse 12, I am the light of the world. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Yesu Cristo, ang ating Panginoon, ay naparito siya upang maging liwanag. And si Kristo'y naparito upang maging ilaw ng mga bansa. Sa ating text, dito ibinabahagi niya yung kanyang misyon. Maging liwanag na maging ilaw sa kanyang mga tagasunod. Sa atin na kanyang mga alam. Sa atin na kanyang mga iniligtas. So, tandaan natin na tayo ay na hindi tayo yung mismong pinagmulan ng liwanag. Si Kristo mismo yun. Again, sabi niya sa John 8:12, I am the light of the world. So tayo, ang calling natin, panawagan sa atin, o ang utos sa atin ay mag-reflect sa atin yung liwanag niyo. Magmingning sa atin yung liwanag na nasa atin. Saan? Saan dapat magmingning ang liwanag na iyan na nasa atin? Sabihin, magliwanag si Kristo sa atin. Saan? Dito sa madilim na sanlibutan. Sa gitna ng napakadilim na sanlibutan. Kapag sinabing madilim na sanlibutan, yan ay nababalot ng kahuman, nababalot ng kasalanan, nababalot ng kasamaan. Yan ang sanlibutan. Hindi siya pabuti. Hindi pasama ng pasama dahil sa kasalanan. At ang calling mo as a believer, pagliwanag ka sa gitna ng yan. Kaya nga, ito sa ating unang pag-aaral, ating unang puntos, sa paksa na sin or hidden. Hindi ko pala nabanggit yung ating paksa. Yun ang paksa natin, sin, S-E-E-N, or hidden. Saan ka doon? Nakikita o nakatago? So, ang una nating paksa, you are meant to be seen. Ikaw ay tinawag para makita. Para magliwanag. So, balikan natin yung ating key text sa Matthew chapter 5. At dito nga sa verse 14, binanggit yan, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ye are the light of the world. So, anong ibig sabihin nun? Nakaraan, pinag-aralan natin na tayo yung salt, hindi ba? Tayo yung asin ng sanlibutan. Dito naman, sa verse 14, sinasabi sa atin, tayo ng mga alagad niya, tayo ng mga tagasunod niya, ay tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo as a believer, we are salt and light of this dark world. Okay? So, hindi lamang pala ito, again, hindi lang ito basta utos. Okay? Yung ye are the light of the world, hindi lang ito utos, kundi ito yung ating identity. Ito yung ating pagkakakilanlan.
Okay? So, pag sinabing ilaw, anong purpose ng ilaw? Ano ang gamit ng ilaw? Yan, ilaw. Anong gamit niyan? So, and then tapos ikaw yung ilaw. Anong gamit mo as ilaw bilang liwanag? Di ba ikaw ay tinawag para mag-ingning? Ikaw ay magliwanag. We are meant to shine. Kaya nga shine, kantang shine Jesus, di ba? Shine. Magliwanag si Jesus sa atin. Pag sinabing liwanag, kapag meron kang dalang liwanag, siyempre, ikaw yung nagbibigay direksyon. Lumakad ka sa dilim, wala kang dalang liwanag, walang puro kadiliman sa'yo. Baka hindi ka makarating doon sa patutunguhan. Kailangan mo ang liwanag. Meron kang liwanag at yun ay nagbibigay sa'yo ng tamang direksyon. At ang liwanag, nagbibigay yan sa'yo ng clarity. Nagbibigay yan sa'yo ng karunungan, ng kaliwanag, ng kaayusan. At ang liwanag na yan ang nagbibigay sa iyo ng malaking pag-asa. No? Bibigay siya ng malaking pag-asa kahit sa kalagitnaan ng madilim na sanlibutan na ito. Kahit sa mga maraming troubles in life, pagsubok or struggles in life, ang liwanag ang nagbibigay sa iyo, nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Ilang mamana ng palataya, ang pagniningning ay hindi lamang o hindi dahil kung sino. Sana maging malinaw yon. Hindi ka nagniningning dahil kung sino. Nagniningning ka dahil ikaw ay kapilang kay Kristo. Ikaw ay na kay Kristo. Si Kristo ay nasa iyo. Siyang tunay na liwanag. Kaya may pagniningning. Pero pagliwanag sa iyo. Dahil si Kristo ay nasa iyo. Okay? Nasusundan ninyo ako? So dito sa ating pag-aaral, ngayon, meron siyang dalawang picture na ibinigay. Meron siyang dalawang larawan na illustrate sa atin. Para lubos natin maunawaan yung ilaw na yan. So Matthew chapter 14, Matthew chapter 5, balik tayo sa ating key text. Ang sumunod na sinabi niya roon, ito yung unang paglalarawan niya. Ang ilaw ay isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. So a city that set on a hill. Tama ba? Yun yung silence na wake up. Invest. Na hindi mo raw maitatago. Ibig sabihin, pag ang ilaw o yung syudad o yung, ano sabi doon, lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol, ibig sabihin niyan, kahit nasa malayo ka, tanaw na tanaw mo. Kahit ikaw na nasa malayo, makikita at makikita. O ikaw na ilaw, ilang ilaw, kahit na ikaw ay nasa malayo, makikita ka ng mga tao. Ito siya, o parang dito. Thank you, ma'am. So, nakatayo na nasa ibabaw ng sabihin ating Panginoong Jesus, yung mga salitang iyan, a city that is set on a hill cannot be hidden.
O bilang pananampalataya, kailangan mo ng may kabanan, ng may katwiran. Hindi mo po pwedeng itago. Hindi ka pwedeng magtago. Ilang liwanag. Ito nga daw yung kagaya ng isang lungsod na nasa ibabaw ng buhod na palaging nakikita na ang lahat ng mata nakatingin sa iyo. Lahat ng mata nakatanaw sa iyo. Ibig sabihin, ayusin natin ating buhay, ating testimony, yung ating pamumuhay sa maraming. Kasi tinitignan ka nila. Nakatingin sila sa iyo kung paano ka pag-ibig. Yung Kristo na yung ilaw kung paano yun. Pero pang isang inilarawan niya ng ating Panginoong Yesus. Kung itutuloy natin sa Matthew chapter 5, verse 15, doon naman ay ibinigay ni Jesus Christ, no, yung sabi, hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. So, yung isa pang paglalarawan ni Jesus Christ ay isa raw ilaw o ilawan na inilagay sa ilawan. Okay? So, hindi siya sa ilalim ng bushel ng isang takalan. Okay? You will be ako. Para siyang ito, kandila. Okay? Inilagay sa mayroong stand. Ito ikaw, yung kandila. Okay? Tapos meron pang isa na klase ng ilaw. Yan siya. So, ay, bushel pala to. Ito yung bushel, ito yung takalan. Hindi pwedeng sa ilalim yan. Ito ilalagay yung ilaw. Mamamatay ka. Hindi pwede yun. So, ayan. So, familiar kayo dito. Nilalagay dyan yung oil. Kaya merong kantang, "Give me oil in my lamp. Keep me burning." Diba? Yung kanta na yun. So, pagka walang oil, hindi siya mag-keep burn. Hindi siya mag-burn. Hindi siya mag-gidiwan. Okay? So, yan yung paglalarawan sa pang-picture na binigay ni Jesus Christ. Alam mo, in the same way, tayo ng mga mananampalataya, hindi rin natin po pwedeng itago yung liwanag na sa atin. Hindi po pwedeng yung picture na binanggit niya rito, lalagay mo sa bushel sa ilalim ng pakanan. Wala, hindi dapat sama. Ang Kristiyano, itago niya kung anong meron siya. Liwanag. Kadala-dala niya. Kasi pagka binago mo yan, mawawalan ka ng purpose. Mawawalan ka ng use. Sa masiling, nasanlibutan ito. Paano, Pastor? Paano ba yung gano'n? Ano bang ibig sabihin? Kasi pagka binago mo ang ilaw, ibig sabihin kasi nun, tinatago mo yung pananampalatayang ibigay sa iyo ng Diyos. Tinatago mo sa katrabaho mo. Hindi ka nga nila makilala na, ay, gusto ko pala. Ito pala na ako, nagbabasa ko pala ng scripture. Ayun ang ibig sabihin na inilalagay natin minsan siguro yung ating ilaw sa ilalim ng takalan. Tinatago natin yung ating ilaw, yung ating liwanag, yung ating pananampalataya
sa inyo ng mga estudyante sa kaka-eskwela. Even sa social media, sa online, tayo makilala. Tayo ba ay ilaw ng salita? Isa sa mga ilaw ng salita. Ito yung parang visible ka sa church. Okay, nasa church ako ngayon, ilaw ako ngayon. Pero paglabas mo, hindi ka na nagiging parang, hindi ka nag-ilaw. Hindi po pwede yung kasi ang isang ilaw, hindi lang siya visible sa church, visible din siya kahit sa loob ng kanilang tahanan. Visible din siya sa kahit nasa lugar siya. Visible siya sa work, visible siya sa school, visible siya kahit saan siya dalhin ng Diyos. Yan ang purpose mo bilang ilaw sa madidinig na sanlibutan na ito. Alam niyo, meron kasi ibang mga mananampalataya. Merong ibang tao na paniniwala nila kapag daw meron kang pananampalataya, dapat private lang. You stay private. Hindi ka, kapag hindi ka pang public or hindi ka pang kaway laging nakatago. Hindi pwede yun. Hindi pwede. As a Christian, lilitaw ka. Bilang ilaw, magsashine at magsashine ka. Ito pag-isipan ko. Hindi ka kasi iniligtas ng Diyos. Hindi ka iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ka iniligtas ni Kristo doon sa krus para magtago. Di ba nangalagay niya nagtago after niya mamatay, pag-nagsaka na lupa ni Diyos? Tumako, naghayag ng salita ng Diyos, pumunta sa iba't ibang lugar. Nagdiwanag sa kanila. Hindi ka iniligtas ni Kristo para magtago. Iniligtas kanya para magdiwanag. Iniligtas niya tayo para tayo maglingling sa sanlibutan na ito. At ang pagiging liwanag, tandaan mo ito hindi lang siya basta nag-quote ka ng scripture. Ouch. Hindi ka lang, ang pagiging liwanag sa libutan na ito, hindi ka lang basta nag-quote ng scripture. Kasi nakabasa mo, tapos ipopost mo sa social media. And, tapos na, parang nagawa mo na yung tungkulin mo as a life. Hindi siya basta ganun lang. Ang pagiging liwanag, hindi siya basta, nakapag-pray na ako. Nakapagbasa na ako ng salita ng Diyos. Nakapunta na ako sa church, nakapagsimba na ako. Nagampanan ko na yung responsibility ko, na-fulfill ko na yung purpose ko bilang liwanag. Hindi siya something like that. Kasi ang pagiging liwanag, ito yung ipinapakita mo, yung iyong pananampalataya, bawat araw. Each day, every day, pinapakita mo yung iyong panang na nasa iyo. Sa paraan. Magbigay tayo ng ilan. Paano mo ipapakita yung pananampalataya? Post, pa-araw-araw. Ipiso po magitan ng iyong pagsasalita in how to speak. Magsasalita ka ng mayroong kapulitan. Magsasalita ka ng may katapatan. Hindi ka magsasalita ng puro chismis lang. Hindi ka magsasalita ng paninirang puri sa iyong kapwa. Hindi ganun ang liwanag. Hindi ganun ang may ilaw. Hindi ganun ang nagniningning para kay Kristo. Ano ba? Ito kung paano ka mag-decide sa iyong buhay. Diba, araw-araw nagdi-decision ka eh. Araw-araw gumagawa ka ng pagpapasya sa iyong buhay. Paano maging
Maglingkas ito sa pamamagitan ng pananalangin mo sa Diyos. Araw-araw kang magdarasal sa Panginoon, inalapit mo sa Kanya lahat ang iyong mga alalahanin, ang mga dapat mong pagdesisyonan, hihingin mo sa Diyos na bigyan Kanya ng karunungan sa araw na ito at hindi ka magtitiwala sa sarili mo, kundi magtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Pray, then you need to trust God in your life. At yun ay araw-araw kong gawin. Ito pa, paano mo trap ang iba? Paano mo trapuin ang ibang tao? Kung nakikita nila, paano mo magiging? At pili pa po sa isang ilaw at sa libutan na ito. Mayroong daladalang liwanag ka, nakakabilib yung mga tao, yung mga mananampalataya, na kaya nilang respetuhin yung mga taong dinidisrespect sila. Kaya nilang respetuhin yung mga tao na hindi ka-ibig-ibig o mahirap ibigin. Nandun pa rin yung kanilang respect. Nandun pa rin yung ating pagrespeto sa mga tao na tila ba ang hirap mahalin. Ang hirap nilang pakisamahan. Ay nakilaw ka lang sa liputan. Ayaw mo sakyanin. Maaaring meron sila. So you are meant to be seen. Nawag ka para ikaw ay pagliwanag. At kahit saan ka padalhin ng Diyos, dalhin mo sana yung liwanag na yan. Makilala yung liwanag na yan. Makilala si Kristo sa iyo. Kahit nasa Bicol ka pa, kahit nasa lugar ka, nasa Bulacan or yun nga eh, nasa lugar ka mas, pero kang natadala. Huwag mong bitago. Huwag natin bitago. Okay ba yun? So kaya sa pangalawa natin pag-aaral, second point natin, not to be hidden. You're not known. That kind of calling up. Not to be hidden. Huwag nating kalilimutan na ang liwanag ay galing kay Kristo. Unang nagliwanag sa atin. Kung yun, ulitin ko. Huwag nating kalilimutan mga kapatid. Liwanag ay galing kay Kristo na unang nagliwanag para sa atin. Paano nangyari yun, Pastor? Nangyari yun dahil pinasok ni Kristo yung madilim ng buhay. Hello? Pinasok ni Kristo even yung karumihan na meron ka. Si Kristo na buhay siya ng perpektong buhay dito sa sanlibutan na ito. Sa madilim na sanlibutan ito. Na dito sa sanlibutan na ito, na napakasama, na napakarumi, na napakabulok, si Kristo, ibinigay niya yung kanyang sarili. Ibinuwis niya, inialay niya yung kanyang buhay, yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating mga kasalanan, tayo na mga makasalanan. At kung sa krus ng Kalbaryo na tila ba parang at tingin ng marami o ang akala ng marami na yung kadiliman ay para bang nagtagumpay, yung ating kaaway si Satanas ay para bang nagtagumpay sa mga sandali na yon. Diba, nung nakapako siya sa krus, ang dilim, akala ng marami,
Nagtagumpay ang kadiliman, nagtagumpay ang away. Ngunit dahil sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo noon sa krus ng Kalbaryo, ano nangyari? Pinalo niya yung kadiliman. Natalo niya yung kaaway. At anong ginawa niya? Dinala niya, ibinigay niya sa atin ang tunay na liwanag na nagliligtas sa atin, tayo ng mga makasalanan. Yan ang biyaya ng Diyos. Ang regalo sa ating Diyos. Kaya nga kung ikaw, yung iyong buhay, listen to this, ikaw, yung iyong buhay ay consistently nakatago. Listen to this. It's a warning. Kung ang iyong buhay ay consistently nakatago, kung ang iyong buhay ay walang ebidensya ng liwanag, then ang issue rito ay hindi lamang dahil ikaw ay nagtatago. Hindi yun ang pinaka-issue. Alam mo kung anong issue? Ang pinaka-issue. Kasi maaari ang pinakadahilan kung bakit hindi ka makita, hindi ka magnining. Lagi kang nakatago. Ang pinaka-issue, ang pinakadahilan ay hindi ka pa talaga tunay na lumalapit kay Kristo. Hindi ka pa talaga nakakakilala kay Yesu Kristo. Kaya tulad ng Philippian jailer na nagtanong kay Apostle Paul, anong gagawin ko? What must I do to be saved? Anong sagot nila? Anong sagot ng salita ng Diyos? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Manampalataya ka kay Yesu Kristo lamang pag ikaw ay maligtas. Sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, magsisi at manampalataya ka sa Ebanghelyo ng Diyos. Talikuran mo yung mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo. Isang tunay na liwanag ng sanlibutan ito. Magtiwala ka doon sa ginawa niya, sa completeness, yung finished work na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. At panging kay Yesu Kristo lamang mayroong tunay na kapatawaran. Kay Kristo lamang mayroong panibagong buhay na binibigay siya. If any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At tanging kay Kristo rin, mayroong liwanag. Tanging kay Yesu Kristo din. Kay Kristo rin. Kay Kristo mo rin matatagpuan ang buhay na walang pagbabago. At kapag si Kristo, iniligtas ka ng tunay, naramdaman mo, nakita mo yung pagliligtas sa iyo ni Kristo, doon magsisimula na ikaw ay magiging totoo, no? Doon magsisimula ng tunay kang maglingling para sa Kanya. Kasi hanggat hindi mo siya nakikilala ng totoo, hindi ka maglilingling. Sa simula, wala ka palang liwanag. Hindi mo magagawang maglingling. Wala sa iyo ang liwanag. I tell you, we are not saved by shining. Dahil yung pag-shining
Hindi iyan ang dahilan kaya ka naligtas. Yung pagniningning na ginagawa natin, ito kasi yung resulta, yung ebidensya na tayo'y ligtas. I mean, kaya ka nagsashine kasi ligtas ka na. Kaya ka nagsashine kasi nasa iyo na yung liwanag. It's clear. Na ikaw na dating nasa dilim, dinala tayo sa kagila-gilalas na liwanag. Yun yung church, di ba? Called out assembly and called out once called out from darkness, out of darkness, into marvelous light. Dati tayo nasa dilim. Inuwa tayo. Dinala tayo sa liwanag. Kaya yung ating mga mabubuting gawa, listen, yung ating mga mabubuting gawa, hindi yan ang source ng ating liwanag. Clear ako doon? Yung good works, yung mabubuti mong ginagawa sa araw-araw, hindi yan ang source ng ating liwanag. Yan yung ebidensya na tayo nga ay nakay Kristo. Na tayo nga ay nasa totoong liwanag. Na totoo nga na si Kristo na liwanag ay nasa atin. Kaya bilang application dito sa ating pag-aaral, tayo, na mga kabilang kay Kristo, ang dapat natin gawin. Huwag kang magtayo. Yan ang una. Iniligay sa iyo ng Diyos yung liwanag. Lagay sa iyo si Kristo. Huwag mo itapos. Liwanag. Yung nilagay sa iyo. Mag-ningning ka, mag-reflect sa iyo si Christ sa iyong buhay. Mukha tayo ng mabuti. Tatuhin natin ng may kaputihan ang bawat tao. Sinasabi ng salita, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Sa Matthew chapter 5, verse 16, di ba? Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang, sabi, makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ito ang pinakahangarin natin kapag tayo gumagawa ng mabuti. Hello? Hangarin natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Alam mo, pagka gumagawa ka ng mabuti, ganda yung testimonya mo, yung pagkatotoo mo, na nakikita ng maraming tao sa iyong paligid. Hindi ganito ang dapat nating marinig. Yung galing mo naman. O hindi yung palakpak na dapat natin matanggap. Hindi ganun. Ang dapat na makita nila o masabi nila ang galing ng Diyos sa buhay mo. Ito ang dapat nilang makita. Ang galing ni Kristo sa buhay mo. Sino ba yung Kristo na nakilala mo? Gusto ko rin makilala. Gusto ko rin malaman. Kaya dapat. Kaya sa aking pagtatapos, nais ko pa yung tanong. Ikaw ba'y nabubuhay bilang liwanag ng sanlibutan ito? O ikaw ay nakatato? Panag ka ba ng sanlibutan? O hindi? Kung ikaw ay na kay Kristo, kung si Kristo ang iyong liwanag, makikita at makikita ka. Di man perfect, pero totoong makikita ka.
Magsashine sa'yo. Si Kristo. Final call. Huling pagtawag. Ikaw, nasa dilim. Ibig sabihin, nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. Alam mo yung nabubuhay sa kasalanan, ayaw lumapit niya sa liwanag. At totoo ba? Yan ang sabi ng scripture sa John chapter 3 verse 19. Ayaw nilang pumunta sa liwanag. Ayaw nilang lumapit sa liwanag kasi ma-expose sila eh. Makikita yung kasalanan nila. Makikita yung karumihan nila. Pero isipin mo to. Sa liwanag, paglagay ka ng dilim, hindi masyadong mapapansin. Pero kapag ang liwanag kahit maliit lang na liwanag, inilagay mo sa dilim, mapapansin. Ako niya? Kahit napakaliit lang na kanti na nakilaw, na kapalibot na yun, sobrang dilim. Napakaliit pero makikita. Ikaw ay nasa dilim pa rin. Lumapit ka kay Kristo. Kung yung ilaw ay tinatago mo, lumapit ka pa rin kay Kristo. Pagsisi ka ang iyong mga kasalanan. At ikaw, na nagsasabi na ikaw ay iwanan ng sanlibutan, ayaw ko sa iyo. Ituloy mo lang yan. Pagpatuloy kang lumakad sa liwanag. Sa paglalakad mo sa liwanag, wala kang ibang hahangarin, kundi ang kalwalhatian ni Kristo sa iyong buhay. Merong magandang quotation na sinabi si Charles Spurgeon, I don't quote, ito akong magtatapos. Sabi niya, if Christ is in you, He will shine through you. Si Kristo raw ay nasa iyo. Pag niningning si Kristo sa pamamagitan mo. Amen. Tayo na lang sa mga. Pakila namin Diyos, salamat po sa inyong mensahe na ibigay sa amin sa araw nito. Bawa, ang lahat ng ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw ng aming buhay. Tulungan po kami, O Diyos, mag-iwanag sa madilim na sanlibutan ito. At minsan, tanggap namin sa aming mga sarili para ba kami ay napupunti or bawang kami ay wawalan ng purpose o hindi makita sa amin ang liwanag na dala-dala namin kung anong meron sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos. At ngayon, kinukumit namin ang aming mga sarili. Gagamit-gamit kami liwanag kung saan libutan ito. Di lamang liwanag kundi maging asin. Kami asin at ilaw ng sanlibutan ito. Nakita namin sa aming series, mayroong kaming gamit bilang mana ng palataya. Tulungan mo kami sa bagay nito. At palagi naming hahangarin, walang iba kundi ang iyong kalwalhatian lamang. Lahat ng ito'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.